Today sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit partner, before we begin, sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, God is good. lagi nangyayari ito sa atin. Maniwala ka sa akin. Kapag dumarating na yung panahon na yung gipit na gipit ka na partner, yung mga panahon ng petsa de peligro, ayan. Nagiging anxious po tayo in about anything. At sabi nga sa Philippians, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Mga kaibigan, nagagawa ho ba natin yon or nakakalimutan ho natin dahil po sa siguro ano ka na, punong-puno ka na, di ba? Bakit ho natin sinasabi yan ngayon? Ang dami hong ganyan ngayon mainit ang ulo. Hindi lang sa bahay, pati sa kalsada, nadadala ang init na ulo sa kalsada. Nadadala yung init sa ang stress, ang galit, ang pagkabahala. Di ba? Sa sarili ho ninyo. Pero alam nyo ba na sinasabi ho na stress and anxiety, mga kaibigan, nagkukos daw ho yan ng palpitation. Kaya pala, no, pag minsan kinakabahan ka pa. Kasi iniisip mo yung nagpa-panic attack. Nagpa-panic attack. At nakakapagpasakit din ng ulo daw ho yan. Dahil doon, partner, tumataas yung acid mo. Nagkakaroon ka ng acid reflux. At dahil dun sa acid reflux na yun, hindi ka makatulog, nagkakaroon ka ng insomnia. At marami pang ibang mga nararamdaman. Kaya sabi nila, be kind to yourself. And it's okay to rest. Sabi ho, mga kaibigan. Kaya binasa ko yon, di ba? Anong sinabi ko ulit, mga kaibigan, kanina? Do not be anxious about anything. Kasi pag anxious ka, nandoon yung anxiety, nandoon yung stress, mga kaibigan. Because you worry so much. Di ba? Ang sinasabi rin ho sa Psalm 55:22, para hindi tayo, kumbaga, magkaroon tayo ng, tawag dito, katahimikan at peace po tayo, mga kaibigan. Ibigay ho natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin at aalagaan niya. Aalagaan niya tayo. Hindi niya ho pababayaan tayong mga matuwid magpakailanman. Ngunit sabi ho niya, itatapon niya ang mga mamamatay tao at mga mandaraya sa napakalalim na hukay bago mga lahatin kanilang buhay. Ayan. Ang ganda kasi nung nito, mga kaibigan. Ang sinasabi kasi sa atin sa usaping itong pinag-usapan natin, anxiety, stress, ang sabi rin ho is cast your burden to the Lord, di ba? Meaning, ito pong binabasa ho natin ngayon encourages us people to trust in God and to release our worries and burdens to Him, knowing that He will support and protect us. Diba? Yun po yung ibig niya sabihin. Oo. Let us all give our burdens to the Lord and He will take care of us. And He will not permit the godly, tayo hong mga mananampalataya at naniniwala sa Diyos, to slip and fall, mga kaibigan. Diba? Yan din ang sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Yes, because God loves us so much. God loves us so much, mga kaibigan. Ganyan din ang sinasabi sa Mateo 11:28-30, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, sabi ho ni Jesus, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Napakalinaw ho nung sinasabi ho dito. Parang lang yan Darlene. Parang halimbawa, sa isang valet parking. Alam mo yung valet parking? Oo. Ano bang ginagawa doon? Sasakyan mo, halimbawa, magpa-park ka, iiwan mo sa valet parking. Tama? Na may attendant naman. Pero yung sinasabi doon, nag-aalala ka pa rin habang ikaw ay siguro namamasyal o kumakain. Hindi po ba? So makakaroon doon, magkakaroon ka ng problema talaga. Hindi ka mapakali, hindi ka makafocus. Diba? Kung may ka-meeting ka halimbawa, may attendant naman, partner, may nag-aasikaso Diba?
So parang lumalabas lang, hindi mo pinagkakatiwalaan yung attendant. Parang ganon. Parang ganon. Hindi natin pinagkakatiwalaan po ang Panginoong Diyos, mga kaibigan. Diba? Na mas importante pa ho, yung problema mo, kaysa doon sa ginagawa mo, yung tiwala mo po sa Panginoon Diyos. Di po ba? Ay nako. Pag nai-stress tayo, sabi ho, sigurado yan, pag na-stress ka kasi di ka makatulog, di ka makakain masyado, lagi kang nag-iisip, nawawala ka sa sarili mo, nawawala ka sa focus mo. At ang punto doon, partner, madaling uminit ang ulo mo. Ganun talaga yun, kababagsakan nun. So, dito po sa usaping ito, trust God. Trust God. Pag stress tayo, sabi niya, we need to leave our worries to God and walk away. Gawin mo yung ibang gagawin mo na iba. Kasi kung tayo mag-aalala, we're saying that we don't trust God with the keys to our lives. Siya lang naman yung susi para makatulong sa atin, partner, di ba? At nawawala na yung appreciation for what else it's given to us, mga kaibigan. Oo. At pumapasok na sa isip natin na parang hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon, di ba? Na He doesn't care about us. Parang ganun. So, tandaan, ang sabi niya, worry solves nothing. Presenting your need to God and leaving it there for Him to handle solves everything. Okay? Okay? So worry solves nothing. Worry solves nothing. It only makes things worse for ourselves. So trust God above all. Mga kaibigan, pagkatiwala ho natin sa Diyos, huwag natin pilitin yung sarili natin. Baka mabuang tayo. Hindi natin kayanin yan. Ha? Okay, so yun lamang po ang aming gustong i-share today. Alam ko, pare-pareho tayo ng pinagdadaanan sa buhay ngayon. Marami talagang pagsubok sa buhay. Diba? Nai-stress tayo sa araw-araw, sa traffic na lang. Diba? Sa bahay, sa mga gastusin ho sa bahay, nai-stress ho tayo. Saan pa? Marami. Diba? Marami pang bagay. Sa ginagalawan ho natin mundong ito. Anyway, alas 6:15 na ho ng umaga. God be with you. Maraming salamat po and yun po, unahin po natin ang Panginoon. Put God first. That's the key to success. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774. Titiwala tayo sa Diyos. Iniwan muna natin ang problema natin. Tayo magtatrabaho muna para sa bayan.